Hello people of God, napakainit po talaga ng panahon ngayon at dahil dyan napainom po ako ng vitamin. Dahil nga may pupuntahan po tayo ngayong araw na ito. At again, hindi po ako mamamasyal dahil tuwing Sabado nga meron po kaming ganap sa aming gawain sa Panginoon. Yun po ang Bible study sa isang community. At karamihan nga pong pumupunta doon ay mga young people o mga youth. Totoo lang ay hinihintay ko sila pastor at ang kanyang asawa na si pastora dahil makikisakay po ako. Dahil yung motor po namin ay dala ng aking husband sa kanyang trabaho dahil magkakaroon sila ng overtime ngayong araw na ito. At binilisan ko na nga ang pag-inom dahil nandiyan na sila pastor. At nang dumating na nga kami sa community, kita ko nga si Baby Amara ang karga-karga ng kanyang mami na umiiyak kaya hiniram ko muna at isinayaw. Mo naman nakalain nakatulog si Baby Amara. Naman habang sinasayaw ko si Baby, naalala ko tuloy ang aking bunsong anak. Pinanganak ko noong 2020. Kasagsagan nga yun ng COVID-19. Napakabilis talaga ng panahon dahil mag-aapat na taong gulang na ang aking bunso. Kaya naman nakakamiss talagang magkaroon ng baby. Nakakamiss yung amoy ng isang baby. Napakabungo talaga. Ang magkaroon ng isang baby sa isang bahay talagang blessing siya dahil nagbibigay siya ng saya at iba yung kulay na ibinibigay ng isang bata o ng isang baby sa isang tahanan. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako o biniyayaan niya ako ng dalawang magagandang anak. Iba pa rin talaga sa pakiramdam na meron kang anak. Kahit pa nga makalat ang mga bata sa iyong bahay, okay lang yan dahil iba rin yung saya na ibinibigay nila sa iyo. Kahit pa napakakulit ng mga bata, at the end of the day, iba pa rin yung pagmamahal na binibigay ng isang baby o ng isang bata sa isang ina. Sa totoo lang po, ang aking bunsong anak ay answered prayer para sa aming mag-asawa. Dahil nga po noong 2018, nagkasakit po ako at nagkaroon po ako ng bukol sa aking ovary. Nga grabe ang sakit na naranasan ko nung mga panahon na yon. Yung alam ko sa sarili ko na parang hinahabol ko na yung buhay ko, na hindi ko alam kung makakayanan ko pa ba ang sakit dahil yung ovary ko pala ay ready to rupture na. Dahil nga nagtitwist yung ovary ko na nakadikit doon yung 10 cm na cyst. Yung left ovary ko nga nakasurvive rin siya pero di guaranteeing pwede pa akong mabuntis ulit. Ang sabi ng doktor, hindi nila pwedeng putulin yung isang ovary ko na naiiwan dahil may nabubuhay pa raw na cells doon. Kaya ng doktor ko, kiniskisan talaga nila yun para maalis talaga yung mga cysts sa ovary ko. Kaya nga sabi ng doktor sa akin, mahihirapan akong magbuntis ulit. Nga nila pinutol yung isang ovary ko dahil isa pa lang yung anak ko. Dahil nga 9 years old na ang aking panganay, inumpisahan na namin mag-healthy living ng aking asawa, sama ang malalim naming pananampalataya sa aming Panginoong Diyos. Kaya naman after ng 2 taon, nagot ng Panginoong Diyos ang aming panalangin. So dumating sa amin si Baby Arabella Grace, na ang ibig sabihin ng Arabella is answered prayer. At ang grace is alam talaga namin yung grace ni Lord. Ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng bunsong anak, naman higit po yung pagpapasalamat namin sa Panginoon. So yun lang. God bless everyone!